Ang aking ulat ay tungkol sa panitikan ng Rehiyon 8. Pero bago yan, dumako muna tayo sa mga kilalang manunulat ng Rehiyon 8. Una, si Father Ignacio Francisco Alcina. Isa siyang paring Jesuita na unang nagsulat ng mga tala tungkol sa buhay, wika at kultura ng mga waray noong panahon ng Espanyol. Ang naging ambag niya ay nagbigay siya ng mga dokumentasyong pinagmulan ng mga tradisyon sa Samar at Leyte. Pangalawa, si Merly N. Alunan. Kilala siyang makata at guro mula Leyte. Ang kanyang mga tula ay tungkol sa kalikasan, kababaihan at pananampalataya. Halimbawa ng mga kanyang akda ay ang pagbalik at Hunger in Nayawak. Pangatlo, Onofre Valdemor. Siya ay manunulat ng mga tulang waray at mga dula tungkol sa simpleng buhay sa probinsya. Pang-apat, si Jamie C. De Vera. Isa siyang mananalaysay, politiko at iskolar na nag-ambag sa pagsulong ng wikang waray at panitikang Bisaya. At panglima, si Iluminado Lucente. Siya ay tinaguriang ama ng panitikang waray o mas kilala sa kanyang mga dula gaya ng Antap Pagtabang ni San Miguel. Pinagtutuunan niya ang pansin ang moralidad, pananampalataya at lipunang waray. Ngayon, dumako naman tayo sa mga aktang pampanitikan. Una, titigohon o huhulaan. Ito ay maiksing tula at uri ng bugtong na may dalawang linya at naglalarawan sa isang bagay sa pamamagitan ng paghambing o metapora. Ang titigohon ay hindi lamang libangan kundi isang pagsasanay sa pag-iisip at talas ng wika. Sa pamamagitan nito na ipapahayag ng mga waraynon ang kanilang talino, pagkamalikhain at kakayahang magpaliwanag gamit ang talinhaga. Isa itong paraan ng paglinang ng kasanayang puwetiko at pagpapayaman ng pananalita ng mga bata at matatanda noon. Pangalawa, tigo-tigo. Ito ay larong bugtong na nilalaro sa tuwing naglalamay sa patay upang hindi antukin. Halimbawa, tigo-tigo nga tambo, anan, imo, karuyag, buhaton, haako, amigo. So, sa salitang Tagalog, ito ay munting kawayan. Ano ba ang nais mong gawin sa akin, kaibigan? Ang tigo-tigo ay nagpapakita ng kultura ng pakikipagkapwa at pagdadamayan ng mga waraynon. Sa kabila ng kalungkutan ng lamay, ginagawang pagkakataon ito upang magsama-sama, maglibang at mapanatili ang diwa ng komunidad. Sa larong ito, na ipapamalas din ang kakayahan ng mga tao sa mabilis na pag-iisip, pagkakaroon ng talas ng wika, at pagpapahalaga sa tradisyonal na libangan. Pangatlo, balak, amoral, smiling. Ito ay tula ng pag-ibig sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. Halimbawa, an imo mga mata sugadhin bituon nga bisan an kalangitan nagdadara hinkahayag ka akon kinabuhi. So, sa salitang Tagalog, ang kahulugan ay ang iyong mga mata ay tulad ng mga bituin na kahit sa dilim, nagbibigay liwanag sa aking buhay. Ang balak ay isang pahayag ng damdaming makatao, pagmamahal, pag-asa at pagtitiwala. Ipinapakita nito ang romantikong katangian ng mga waray, pati na rin ang kanilang malalim na pag-unawa sa pag-ibig bilang inspirasyon ng buhay. Ang paggamit ng mga imahen tulad ng bituin at dagat ay sumasalamin sa pagiging makata at mapanlikha ng kanilang diwa. Kwento o susumaton. Tumutukoy ang kanilang kwento sa paggunita ng mga karanasan at pangyayaring ginagamit upang turuan ang mga bata ng mabubuting asal. Ngayon, dumako naman tayo sa awiting bayan. Una, Lawiswis ng Kawayan. Pangalawa, Ang Alibangbang. Pangatlo, Dandansoy Ubulan. At panghuli, Ang Iroy nga tuna ay an abniko.
Dumako naman tayo sa tula ng Region 8. Una, balad. Ito ay isang tulang metaporiko na tumatalakay sa mga bagay na may kaugnay sa pag-ibig. Halimbawa, ha, kadagatan han paglaom, ako naglalayag hinwaray kabak raka kay an gugma moan akon timon. Sa salitang Tagalog, ito ay, sa dagat ng pag-asa, ako'y naglayag na walang pangamba sapagkat ang iyong pag-ibig ang aking gabay. Ambahan. Ito ay ang pinakakilalang katutubong tula sa Leyte. Ang ambahan ay binubuo ng 2 taludtod na binubuo naman ng 7 pantig bawat taludtod. Narito ang halimbawa. An tawon nga maipabulon nakakabot han iya hingyap. Sa salitang Tagalog, ito ay, ang taong matyaga at mapagpasensya ay nakamit ang kanyang mga hangarin. Ang ambahan ay patunay ng karunungang bayan ng mga Waraynon. Sa kabila ng pagiging maikli, taglay nito ang malalim na mensahe ukol sa kabutihang asal, tiyaga at paggalang sa buhay. Ito ay maituturing na salamin ng moralidad at filosofiya ng mga tao sa Leyte na naniniwala na ang kabutihan at sipag ay daan sa tagumpay. Katulad ng balak, ginagamit din ito sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan, ngunit maaari ring tumalakay sa kabutihan, kapayapaan o pang-araw-araw na karanasan. Narito ang halimbawa. An tawo nga matadong ha kada adlaw may kalinaw. Sa salitang Tagalog, ito ay, ang taong matuwid sa bawat araw ay may kapayapaan. Ang siday ay nagpapahayag ng moral at espiritual na aral. Karaniwang ginagamit ito sa pagtuturo ng kabutihang asal at pananampalataya. Pinapakita nito na ang mga taga-Samar ay may mataas na pagpapahalaga sa karunungan at kapayapaan at naniniwala na ang mabuting gawain ay nagbubunga ng katahimikan ng loob. Dumako naman tayo sa alamat. Ang alamat mula sa Region 8 ay nagpapaliwanag sa pinagmulan ng lugar, bulkan o pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Una, alamat ng Samar. Ito ay nagpapaliwanag kung paano nakuha ng isla ang pangalan nito. Pangalawa, alamat ng bulkang Danglay. Ito ay alamat ng Leyte. Isinasalaysay kung paano nabuo ang bulkan bilang bunga ng kasalanan o kabayanihan. At ang panghuli, alamat ng Limasawa. So, ito ay tungkol sa lugar kung saan ginanap ang unang misa ng Pilipinas. Ang mga alamat ay nagpapahayag ng paniniwala, imahinasyon at pananampalataya ng mga ninuno. Nagsisilbi itong tulayan ng kasaysayan at kultura at nagtuturo ng aral sa kabutihan, kapakumbabaan at pananampalataya sa Diyos. Ngayon, dumako naman tayo sa epiko. Ito ay mga mahahabang tulang pasalaysay na tumatalakay sa kabayanihan ng mga bayani at mga mahiwagang pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Una, Bantugan Han Leyte. At ang pangalawa, Huminhod. Ito ay epiko ng Leyte. So, ang mga epikong ito ay sumasalamin sa tapang, karangalan at malasakit sa kapwa ng mga Waraynon. Ang mga bayani sa epiko ay kadalasang kumakatawan sa ideya na katangian ng isang tao. Matapang, matapat at may paninindigan. Sa pamamagitan nito, napapanatiling buhay ang mga alamat, paniniwala at tradisyong lumang-luma na pinagkukunan ng lakas ng loob ng mga mamamayan. Kwentong bayan. Ito ay mga kwentong naglalahad ng karaniwang buhay at karanasan ng mga tao sa kanilang paligid, kadalasan ay may aral sa dulo. Narito ang mga halimbawa. Una, Juan Pusong. Ito ay kwento ng isang tuso at mapanlinlang na karakter na ginagamit ang talino upang makaalis sa mahirap na sitwasyon. At ang pangalawa ay Ang Batang Isda. Ito ay kwento tungkol sa kabutihan, pagtutulungan at paggalang sa kalikasan.
Ang mga kwentong bayan ay sumasalamin ng ugali at karunungan ng mga sinaunang Waraynon. Ipinapakita nila ang karaniwang pamumuhay, paniniwala at pagpapahalaga sa kabaitan, katalinuhan at pagiging mapagpakumbaba. Sa lawikain at kasabihan, narito ang mga halimbawa. Una, ang tawo nga diri marungog, diri makakaton. Sa salitang Tagalog, ang taong ayaw makinig ay hindi matututo. At ang pangalawang halimbawa, an pagtoo, an kusog, han kasing-kasing. Sa salitang Tagalog, ito ay ang pananampalataya ay lakas ng puso. At ang pangatlong halimbawa, ang tawo nga masipag diri gutomon. Sa salitang Tagalog, ito ay ang taong masipag ay hindi magugutom. Ang mga salawikain at kasabihan ay patnubay sa araw-araw na pamumuhay. Pinapakita ng mga ito na ang taga Region 8 ay naniniwala sa kabutihan, sipag at pananampalataya bilang sandigan ng matagumpay na buhay. Ipinapakita rin dito ang malalim na karunungan ng mga ninuno na hanggang ngayon ay nagbibigay gabay sa bagong henerasyon. At ang panghuli ay ang dula. Narito ang mga halimbawa. Una, pagbalik ha aming balay. At ang pangalawa, an kalipay ha panimalay. Ang mga dulang ito ay sumasalamin sa buhay pamilya, pag-ibig at kabayanihan. Madalas itong itanghal sa mga pista o espesyal na okasyon. Layunin nitong magsilbing aliwan, tagapagturo at tagapagtaguyod ng kultura ng rehiyon. Ang dula sa Region 8 ay buhay na anyo ng sining na nagtataglay ng aral, damdamin at ugnayang panlipunan. Bilang buod ng aking ulat, ang panitikan ng Region 8 ay sagana sa talinhaga, karunungan at damdamin. Sa bawat anyo, tula, epiko, alamat o kwento na ipapakita ang kultura ng pagiging matatag, makadiyos at mapagmahal sa kapwa. Ito ay hindi lamang sining kundi buhay na kasaysayan ng mga taong minsang tinuring na luklukan ng kasaysayan. Ngunit higit pa roon, sila rin ang luklukan ng karunungan at kagandahang asal. At yun lamang po, maraming salamat.